A day in my life as a professional tambay. Tara, samahan nyo kami papuntang bukid. At dahil nga kalsada na, ay sumakay na kami ng motor papuntang bukid. Pero yung kalsada ay hindi hanggang sa taniman ni Papa, kaya bumaba na lang kami at naglakad. At sa mga oras nga na iyan ay lagi akong naiiwan ni Papa kasi hinihingal na ako at si Papa ay hindi kasi sanay na. At isa sa mga rason kung bakit ako naiiwan ay busy sa pagbibideo. At pagdating nga sa tuktok ng bundok ng Lalao ay ganyan nga makikita mo na napakagandang view. At bago nga kami makarating ay kinuha ni Papa yung kalabaw namin at ililipat sa ibang spot. At sa mga oras na iyan ay galit na galit si Papa kasi in-hit ang kalabaw namin at laging naghahanap ng babaeng kalabaw. At bukod diyan ay matigas din ang ulo. At yung kalabaw namin ay ayaw pang ang iwan yung babaeng kalabaw na katabi niya. At sunod naman ay ililipat ni Papa ang baka namin sa ibang spot at buntis nga diyan ang baka namin. At ako nga ay natinik kaya masakit sa paa. At dahil nga mainit ang ulo ni Papa, ay mainit din ang ulo ng kalabaw namin. Ikot siya na ikot, okay, hindi na napipire. At sabi nga ng kalabaw namin, kala mo ha, ikaw lang may karapatan magalit. Ako din. At pagdating nga namin diyan, ay naabutan namin ng kambing ni Papa at binenta namin diyan ng 3 kasi nakakapirwisyo na sa tanim ng kapitbahay namin. At pati ang pusa namin ay nanghihingi din ng pasalubong. Kaya binigyan ni Papa ng ubas ng niyog, pati ang mga manok namin. At pagkatapos nga ay pumunta kami sa taniman ni Papa at mangunguha ng mga gulay. At sabi nga ng aking fianceng Afam, ako daw ay pinakamagandang diwata sa balat ng lupa. I mean, sa bukid namin. At sa mga oras naman na iyan, iniiwan naman ako ni Papa, kaya dali-dali akong maglakad. Mabagal ako maglakad kasi umulan, madulas. At pagdating nga namin ay namimitas na kami ng sitaw at malawak nga ang sitaw na ito kaya medyo tatagalan kami sa pagpitas. At ang sitaw nga na ito ay madami nang na-harvest si Papa at naibenta. At yung mga reject nito ay gugulayin namin at ang magaganda ay ibebenta namin. At sa pagbebenta nga ni Papa ng sitaw ay 20 pesos ang isang tali. At ang sitaw nga na ito ay matamis sa sitaw na usually binibili sa palengke. At bukod sa sitaw ay pinapapitas na diyan ni Papa ang talbos ng ampalaya kaya pinitas ko na kasi hindi daw namumunga. Merong ding saging na hinog na tira ng isang araw. At sa mga bandang 5:40 ay pauwi na kami niyan. At itinuturo diyan ni Papa ang napakalaking baka na pagmamayari ng iba na maganda daw palahian. At habang naglalakad kami ay makikita mo itong foggy na napakaganda sa bukid. At itong bukid namin ay nakakawala ng stress kahit pagod na ang katawan mo kasi look at that view. It's beautiful. At sa paglalakad namin pa uwi ay malapit na kami sa kabahayan at ibebenta namin ng nyog at sitaw. Ang presyo diyan ng nyog ay 20 pesos isa at ang sitaw din ay 20. Yun lang. Salamat sa panonood.